Ginabi na sa biyahe ang ilang nag-uuwi ang pasahero sa Batangas Port. Ang bagal daw kasi ng dating ng mga barko. Live mula sa Batangas, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, gaano karami ang mga tao dyan ngayon at may biyahe pa ba? Oo, Julius, sa mga oras na ito, as of 4 p.m. ay lampas na sa 28,000 ang mga tao rito sa Batangas Port. Makikita nyo sa akin likuran, nandito tayo sa pre-departure lounge. Unti-unti na ang pagdating ng mga pasaherong sabik ng makabiyahe para sa Holy Week break. Samantala, meron pang mga biyahe patungong Calapan. Yung nakita natin, naglibot muli tayo para i-check yung mga sinabing fully booked na biyahe, which is yung papuntang Katiklan at Romblon. Meron tayong mga nakitang ilang pasaherong chance passenger, meaning wala silang nabiling ticket whatsoever at 50-50 ang chances silang makasakay ng barko. At makikita nyo ngayon, abalang-abala ang mga tao sa ating paligid dahil nga papalapit na ang long weekend ngayong Semana Santa. Halos lahat ng ticketing counter sa Batangas Port, mahaba ang pila mula kaninang umaga. Nagsabay-sabay kasi ang mga pasaherong naghahabol para makauwi sa long weekend ngayong Semana Santa. Yun nga lang, dahil sa dagsa ng tao, pahirapan na rin ang pagkuha ng ticket. Kaya para hindi maipon sa bukana ng pantalan ang mga naghihintay na pasahero, pinauna ng bilhin ang 30 pesos na terminal fee, may ticket man o wala, para makapasok sa pre-departure lounge at maging komportable ang paghihintay ng mga pasahero. Dito kasi yung may tubig, upuan, CR, charging station at libreng wifi. Fully booked na ngayon ang mga biyahe pa Katiklan at Romblon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, Sabado de Gloria na ulit ang susunod na biyahe. Samantala, mahaba naman ang pila ng mga biyaheng Calapan. Yun nga lang, kung gaanong kabilis ang pagdagsa ng pasahero, siya namang bagal ng pagtaong ng mga barko. Walang available daw na barko. Mga 9 dapat nandun na kami kasi yung nag-aantay sa amin nandun na sa Calapan eh. Paagahan, tapos hapon pa rin makaka-uwi, gabi. Matagal, grabe. Grabe ng biyahe. Feeling ko po gagabihin pa ang pag-uwi. Ayon sa port manager na si Joselito Sino Cruz, 45 ang mga barkong bumabiyahe sa pantalan araw-araw. Binibilisan na rin daw nila ang kanilang kilos. Pagbaba ng mga pasahero, magsasakay agad nang makalarga na ang barko. Kanina pa kami nagigipit, kanina umaga, pagdikit pa lang, kung wala ka lang, pag-unload ng pasahero, pinasasakyan na namin. Umalis ka na. Hindi na kita kailangan dito, bumalik ka na lang. Nakadepende pa sa Maritime Industry Authority o Marina kung papayag silang magdagdag ng mga barko. Batay sa datos ng Philippine Ports Authority, lolobo ng 3.5% ang bilang ng mga biyahero sa lahat ng pantalan ngayong araw at bukas. Isa rin sa mga tinututukan ng Philippine Ports Authority ay yung mga mapagsamantalang fixer. In fact, may nagsumbong na isang pasahero kay Port Manager Joselito Sino Cruz na sinubukan siyang hut-hutan ng pera ng fixer para makasingit sa pila sa parking. Bawal po yan, paalala ng PPA, bawal hong magpabayad o magbayad sa fixer para lang makauna o makasamantala na mauna doon sa pila. Samantala, tinutugis na ng Batangas Port leadership o ng pamunuan ng Batangas Port ang naturang fixer. Maaari siyang maharap sa criminal complaint kung siya ay civilian, kung siya naman ay empleyado ng Batangas Port o ng PPA, maaari siya ring matanggal sa trabaho. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.